if I will be honest, that time, sobrang nanlilit ako sa sarili ko. And ayun nga na, nung first day ko, sa sobrang excited ko, ibang school yung pinuntahan ko. My goodness. Parang sabi ko, nakakahiya. Parang on my very first day, I messed up. So parang sabi ko, Lord, gusto ko po yung 250. So, from... Sa ika-5th year, 500,000 yen. Pero nandun ako sa part na susundin pa rin kita. After all, ikaw yung nagbigay sa akin neto, Lord. If you will take it away from me, then I know you know better than I do. Ken, thank you sa pagpayag mo na ma-interview ka namin ngayon at ma-share yung goodness ni Lord sa buhay mo, sa ating, especially sa mga kababayan natin na mga Filipino dito sa Japan at sa mga Filipino din na nangangarap makapunta dito sa Japan. Okay, so ano ba yung work mo dito sa Japan ngayon? Currently, I'm an English teacher for kindergarten kids. Kasi may elementary din ako na tinuturuan po siguro 1 to 7 years old. Ito kasi yung gusto malaman ng mga tao, di ba? Magkano daw ba yung sinasahod ng isang English kindergarten teacher dito sa Japan? Nag-start siya, based sa mga nakita ko rin, yung nag-apply ako, nag-start siya around 230. Parang yun yung pinaka-starting niya. It depends din po, if anong klaseng company, if it's private or direct hire ka ba or hindi. 230,000 yen, fixed na siya? Or Tumataas po siya yearly. Habang tumatagal ka sa company na kung saan ka nag-work, tumataas din po siya. Again, based pa rin po siya sa company pa din. May mga companies na nagstay or meron din naman na talagang yearly umaangat yung sahod. Before po kasi ako maging English kindergarten teacher, I was an ALT po talaga. Yung tinatawag na assistant language teacher. Hindi ako yung talagang nagli-lead ng mga classes. Usually, merong mga Japanese English teachers na sila talaga yung nag-handle ng class, and then parang ako po is more on support, and then kapag may pinapagawa ng mga activities, ganyan, so ako po yung mga nagpe-prepare noon. That time po kasi hindi naka-fix yung sahod ko. Kumbaga, daily po siya. Sa isang araw, 11,000 yen, kasama na po yung pamasahe doon. So, ibig sabihin po, kung wala akong pasok, wala din pong bayad yun. And yung pinakamataas na nakukuha ko pagka maraming days sa isang buwan, let's say pumalo siya ng 20 or 21 days na may pasok, around 180,000 yen, pero bawas na po yung mga taxes doon. maraming break or vacation. Pagka walang pasok sa school, paano yung mga months na yon? Like August, 'di ba? Merong August dito sa Japan na whole month of August walang pasok. So, Ano po yung pinakamatagal na break ng mga students? Almost 1.5 months. Syempre, pag wala kang pasok, wala rin pong sahod nun. So, yung ginagawa ko po that time is, nagpa-part-time po ako sa ibang trabaho para mapunan yung monthly expenses mo na alam mo yung digits na kailangan mo talagang i-earn in a month para matugunan lahat. So, parang that time, kinakalculate ko na siya before pa man dumating yung month na yun. And then, naghahanap po talaga ako ng mga work, kahit anong work, para matustusan yung kulang. so ibig sabihin, kapag dumarating yung time na wala kayong pasok, hindi ka rin sigurado sa finances. Ganun pala yung experience mo as ALT. Yun yung before. Tapos ngayon, as kindergarten English teacher, nasa magkano naman yung range? This is part of my breakthrough po talaga. Kasi that time, after kong mag-ELT, I had this parang quiet moment with God.
And talagang may hinihingi ako kay Lord na amount. Na parang sabi ko, Lord, naniniwala ako, you're more than able. Kaya mo lahat. Walang imposible sa'yo. Yung qualifications ko is hindi enough to get that amount. Bakit sa tingin mong hindi ka qualified? Kasi parang first and foremost, I know to myself na hindi po talaga ako nakapag-college. And bakit nila ako i-hire kung marami naman dyan na mas experience, maganda yung naging study, nakapag-college. So parang for me, maybe my knowledge was not enough to teach English. And parang feeling ko nung mga panahon na yun is dehado ako palagi. Pero yun nga po, going back, parang kasi nung nag-ELT din ako, parang nakita ko yung situation ko that time. And talagang inano ko kay Lord na, Lord, alam kong hindi mo hahayaan na ganito lagi yung situation ko. I have to do something. Kasi matatapos na po yung contract ko noon. Parang it was my second year. It's not viable na mag-study ulit ako ng 4 years. So habang nagtatrabaho ako, pinagsabay ko, kumuha po ako ng online course. And then nung nakuha ko na yung certificate, dun po nag-start na talagang naghanap ako ng work. And then nakikita ko yung mga digits, parang, ganito pala yung parang starting 230, 240, 220. Actually, pagka pumatong nga po ng 200 yung sahod mo, sobrang hallelujah na po. Kumbaga parang, Lord, thank you, ganyan. Pero, ayun nga po, may amount talaga akong hiningi kay Lord. And kaya rin naman po malakas yung loob ko na talagang mag-ask kay Lord. Kasi, there's this non-negotiable thing in my life na I've been practicing. Ano yun? Yung tithes. Oh. I always give kay Lord ko ano yung sa Kanya talaga. Kahit nung mga times na nag-struggle ako financially. Sometimes, it doesn't make sense talaga eh. Kahit anong compute mo, pero nandun ako sa part na, Lord, uunahin ko yung kung ano yung sayo. Kung ano yung matitira. Help me to be a good steward. Help me to handle everything na mapagkasya. When it comes naman doon sa stewarding, yung finances, may mga times na tinatanong ko sa'yo, sabi ko, Ken, ang galing, nakakaipon ka pa. Yung wisdom na nanggagaling kay Lord, paano mo i-handle yung finances mo. You have the security in your heart na no matter what happened, Lord, hindi mo pababayaan yung finances ko kasi inuna kita. Kasi nakikita ko na po yung mga job postings na parang may 230, 240, 45, tas may 250. So parang sabi ko, Lord, gusto ko po yung 250. So, from 180,000, Parang Lord, 250. ang desire mo na mag 250,000. If it's possible, Lord. Okay. Wala namang imposible. So if you will give it, then I'll be grateful. If not, I'll still be grateful. Tapos, ano nangyari? Nag-try lang po ako, nagpapasa ako ng resume ko. And then, nagulat ako, may 2 nag-respond. So, nung times na yun, parang nanginginig pa yung kamay ko kasi parang nag-check ka ng email. Sabi ko, Lord, totoo ba? May Parang, sumagot. nangyayari ba talaga to? Ganyan. Parang nakita ba nila yung qualifications ko? Pero parang sinabi ni Lord, nag-aral ka, di ba? May ginawa ka naman. So, Yung inaral mo ay yung yung TESOL. TESOL ko, na parang sinabi ni Lord na, leave it to me. You did your part. Ako naman, ganyan. So parang that time, 2 po siya. Tapos, nagpa-interview ako. And then, parang hinantay ko na lang kung saan yung mag-aano. Marami kayo na pinagpipilian for that position. For that position. And then, may times din talaga na na-test yung patience. Kasi parang it's been 3 weeks, wala pang reply. After ng interview. Ng interview po. So parang sabi ko, interesado ba sila sa akin? O baka hindi para sa akin. Pero, ayun nga po, nag-pray ako kay Lord. Nanghingi ako kay Lord ng deadline. Lakas ng loob ko. Para sabi ko, Lord, until this week, kung sino yung maunang magpasa sa akin ng contract, ayun yung nilaan mo for me. Kasi that time, I was torn din po talaga between the two. Kasi parehas na maganda rin naman yung offer. Mas mataas nga lang po yung sa isa ng 10,000 yen. And then, yung time na yun,
nagulat ako. May nagsend ng kontrata, tas parang nagsusorry siya sa akin na parang sabi niya, sorry, natagalan bago makabalik kasi end of school year, sobrang busy ngayon ko lang naasikaso, ganyan. Ayoko pang tignan yung mail ko, kasi sabi ko, ano ba to? Parang sino sa dalawa, ganyan. Parang ano yung sagot mo, Lord? And then pagka-open ko, yung nagsend ng contract is yung sa school na akala ko hindi ako makakapasok. So, ikwento mo sa amin ngayon yung taste and see that the Lord is good moment mo. So yun po yung contract nag-start siya sa 260,000 yen, na yung hinihingi ko po kay Lord is 250. Pero parang sinabi ni Lord na At your age. dagdagan natin. All throughout my life here in Japan, parang tinapik ni Lord yung likod ko na sabi niya, this is my treat for you. Kasi may reputation po yung school na yun. Kumbaga parang pagka sinabi, sa lugar na to, dun talaga nila gustong ipasok yung anak nila. Yung mga possible na magiging co-workers ko and then co-teachers, especially sa English department, lahat sila native speakers, 4. Tapos ako lang yung papasok na my mother tongue is not English talaga. So parang secondary language ko lang siya na parang sabi ko, Lord, baka lamunin ako dito. Baka hindi ko kaya, Lord. Gusto ko siya that time, pero nandun ako sa part na, Lord, kung hindi ko kaya, wag mong ibigay sa akin. Kinakabahan ka. Kinakabahan po talaga ako that time. Pero yun nga po, ayun yung will ni Lord. Ayun yung binigay niya sa akin. And ayun yung unang nag-send ng contract. It's insane po kasi nung nag-send ng contract to, yung isang school, nag-send ng contract an hour after. So the same day lang po talaga sila. Ang prayer ko kay Lord, kung sino yung pinakaunang magsisend, ayun yung answer mo. So, ang ganda. Kumbaga, meron kang hinihinging amount na desire at mas binigyan ka pang bonus ni Lord. So, ano ngayon yung mga benefits? Yung benefits ngayon po, parang mas nandun yung security. Na kahit na magkaroon ng breaks, like vacations, ganyan, I don't have to be rattled. Speaking of security or pagiging stable yung job, ayun ba yung tinatawag dito na Seishine? Opo. So, hired ka ngayon as Seishine. Seishine, regular employee po. And talagang nakafix po yung sahod. So, kahit Regardless, may pasok or... may pasok or wala, regardless kung ilang araw lang yung pasok sa isang month, nakafix po siya. Before nung nag-ELT ako, every time na magkakaroon ng vacations, ayun nga po na parang I was always anxious, frustrated, parang Lord, saan ko kukuhanin yung ganito, ganyan. Kasi nakafix nga po siya. So, tapos yung even yung mga holidays, red calendars, bayad din po siya. Pinakamahaba nila yung summer vacation. Yung summer po, bayad din po siya. Oh. Meron po kami na every time na natatapos mo yung contract, in a year. Though automatically naman po nag-renew talaga yung contract ko. Pero may nakukuha, from the company din po, na ang starting niya is 100,000 yen sa first year. And then tumataas po siya yearly. The more na tumatagal ka rin doon sa company mo. Bawa, naka 2 years ka na. Yung raise niya ay... Parang another 100,000 po siya. Oh, wow. Kaya taste and see that the Lord is good. Hanggang sa mag-stop na siya sa ika-5th year, 500,000 yen. For just the renewal of your contract. Talaga naman. Praise God. May gusto ka pang i-share ng mga benefits pa? Transportation and housing allowance, mamimili ka lang po ng isa. And then, ayun yung babayaran nila. So, yung pinili ko is yung transportation. Fully reimbursed din po siya. So, ayun yung sa kindergarten mo, na present job mo ngayon, na talaga naman, totoo yung sinabi ni Lord, na you will taste and see that He is good. Now, babalik tayo ngayon
doon sa part na nag-uumpisa ka pa dito sa Japan. Kung ngayon, English teacher sa kindergarten, ang previous work mo before pa mag-ALTI, Ang naging work ko po talaga before ako naging ALT, more on hard labor jobs po talaga. So yung first one is yung sa factory po, nasa packaging team ako, na kami yung nagpapack, and then nagsiseal, and then more on like parang encode nung mga, halimbawa kung gaano po kabigat yung mga meat, ganyan. And then yung mga sausages, pinapack po namin. mga karne. Mga karne po siya. So, malamig dun, di ba? Malamig po, may cool down room na dun nilalagay lahat ng products para i-cool down before namin i-sealed. So, ayun po yung ginagawa ko. It was a repetitive work. Every single day, pare-pares lang yung ginagawa. After mo dun, meron ka pa bang ibang naging factory job? Sa logistics naman po, Anong naging experience mo dun? mga parcels po, yung height niya is parang second floor. Doon nag-start yung conveyors, tapos bumabagsak doon lahat ng parcels. And then, ang pinaka ginagawa ko po is, habang bumabagsak lahat ng yon, kailangan mong i-sort out, ilagay sa paleta kung saan yung lugar Di ba na yung, pag-deliver. di ba yung conveyor, mabilis siya? Or Mabilis po mabagal siya? Mabilis po siya lalo na kapag mabigat. Pagka nakikita mo, grabe yung ragasan na sobrang bigat. So, ayun. Kailangan mo nang i-ready yung katawan mo. Eto mabigat to. Kasi, Mabigat to. Rumaragasa eh. Bilis ng pagbaga. rinig na rinig mo yung kaskas. Talagang, mabigat to. Imagine kung 10 ganun sunod-sunod. Tapos may times na parang, kasi may mga customers na umorder ng mga tubig, gallons of water. So, sunod-sunod yun. Let's say 20 in order nila. Buhatin mo. Wala siya yung moment na parang Mag-slow down. mag-slow down siya bago Hindi mo po. makuha. Hindi po. Parang maghihinto lang siya dun sa pinaka-ending ng conveyor. And then, ang pinaka-challenge pa po dun kasi, di ba, ang mga parcels, hindi naman lahat is mabigat. Yung iba, let's say, umorder lang ng skincare, something na very small. And then, naka-box, tas yung box medyo malaki. So, you have to make sure na yung timing ng pagbuhat mo, mabilis ka na para kang turumpo minsan. Kasi kung hindi, yung ibang mga parcels masisira. So, yun yung pinaka-challenge doon na yung bilis mo kahit na parang pumipitik na yung likod mo, ganyan. Looking back, nung mga nandun ako sa sitwasyon na yun, hindi talaga ako makatawa. It's more on parang, lalo na pagka-busy po. Kasi diba, kahit nung nag-ELT na po ako, nagpa-part-time po ako doon pag wala akong pasok. Para lang matustusan yung pangailangan. May mga times na, kasi yung summer dito sa Japan, sobrang tindi talaga. I mean, tatagaktak talaga lahat sa'yo, di ba po? Nag-work ako doon, and then, dumating sa point na, yung gigising ka sa umaga, tas parang, alam mo na yung gagawin mo eh. Alam mo na yung pagod. So, yung challenge na ibabangon mo pa rin yung katawan mo kahit sobrang sakit na. Or kahit na may sakit ka, papasok ka pa din. Pumapasok ka pa rin kahit Kahit may sakit po, papasok. kahit nilalagnat. Kahit nilalagnat, unless yung situation is between life and death. That's the time na parang I would decide na ipapahinga ko muna. Pero hanggat kaya po, talagang pumapasok po ako. Dumating ba sa point na parang gusto mo na mag-give up or nawalan ka talaga ng pag-asa? Dumating po sa point na I just accepted my fate. Na parang, Kapalaran mo na yun? eto na talaga siya. Kasi nga, parang when it comes sa mga requirements to be an English teacher, which is yung dream ko talaga ever since nung nasa Pinas pa ako, na gusto ko talagang magtapos, pursuing college.
and talagang magturo ng English. Pero alam ko na parang that was out of my reach. And then, in-interview ako. Tapos nalaman, hindi ka pala college graduate. Sorry, hindi ka na magpo-proceed. So parang, that was heartbreaking for me. Parang magkasama tayo. Magkasama po tayo nun. Na parang sabi ko, Nakatanggap ka ng email. nasa labas po tayo nun. Parang sabi ko, okay. Maybe I'm just, being ambitious. Na hindi naman para sa akin, ba't ko pa inaano? Sobrang nakaka-down po siya. I always know na si Lord, talagang iba yung nakikita niya sa akin. And if I will be honest, that time, sobrang nanlilit ako sa sarili ko. Na parang sabi ko, ayun na parang okay na pero just because of this, wala. I failed. I was a failure. Hinahanap talaga nila yung college graduate or at least college degree. Which I understood naman po kasi talagang ganun naman po talaga eh. I mean, that was valid. Pero that time na parang, naalala ko, tinuruan mo pa po ko nung kung paano mag-reply na parang... Kasi nga na-heard ako, nakita kita, magkasama tayo. Sabi ko, shucks, akala ko, ayun na. Tapos biglang nag-email. Nung time na yon, I mean, di ko lang siya pinapakita pero pag uwi talaga nun, talagang, Lord, this is out of my control. I just want to be grateful, God. Please help me na hindi ma-steal neto yung joy in my heart, not just because of this. Pero, nag-email uli sa akin. Tapos parang sabi, we're looking for Talagang tinandaan ka disposition. nila. Tinandaan nila. Tapos parang Saturday nun, di ko po siya malimutan. And then, Monday, pinapapasok na ako. So, Saturday, Sunday, Monday. Parang sabi ko, tatanggapin ko ba to? Anong mangyayari sa akin doon? Parang walang preparation or what. Tapos pinag-prepare po ako ng self-introduction, ganyan, slides. So parang it was a shotgun experience. Na first breakthrough mo din. First breakthrough ko Na po makakapagturo ka na finally. So parang sabi ko, Lord, this is the chance. Hindi ko to pwedeng ma-miss. Talagang grinab mo na yung opportunity mo Ginawa ko po before. siya kahit na parang I felt unprepared that time. Pero sabi ko, Lord, I'm excited. Hold my hand, God, and let's do it together. I mean, yung support ba na parang sobrang happy ng family, si mommy, mga kapatid na, magtuturo ka, ganyan. Parang sabi ko, magtuturo daw ako, ganyan. Mag-English teacher ako, ganyan, yung dream ko. And then, parang naalala ko, the next day on Sunday, dinala niyo ako sa Uniqlo. Wala akong pera noon. Parang binilan niyo ako ng a pair of suit. Kasi you wanted me to be presentable. Na parang sabi ko, grabe yung support system ko. I mean, I will do this. Parang I will fight for my way. Kailangan kong makuha to. Kailangan kong galingan. Kasi that time, di ba, parang sobrang tight ng budget ko. Wala akong pambili ng kahit na na parang yun nga, bibili ka ng suit, ganyan, na parang susutin mo. And then, Monday na, one day na lang. Sabi niyo na parang pa-congratulatory niyo siya sa akin. And then, parang sabi ko, this is it, Lord. Tas si mommy tumawag, sobrang proud, ganyan. Nagkakaiyakan lahat. And then, so, pataas na, di ba? Roller coaster, Lord. And then, on my very first day, another down moment na naman. Parang, I was very confident that time. Parang sabi ko, I have my full support of my family. Ayun yung pinaka-greatest confidence ko that time. Parang, I shouldn't fail them. And not just pursuing my dream, but also making them proud of me. And ayun nga na, nung first day ko, sa sobrang excited ko, ibang school yung pinuntahan ko. My goodness. Parang, ibang school yung pinuntahan ko. Take note, pumasok na ako sa pinaka teacher's room. Tapos nagtataka sila, sabi nila, ba't nandito siya? Parang, Sino siya? hindi nila ina-expect na may darating that day, ganyan. Tapos parang I introduce myself, my name is Ken.
I'm the new ALT. Na-introduce mo na noong time na yun? Na-introduce ko na yung sarili ko. Tapos na-introduce na ako sa mga magiging Japanese English teachers. Napakilala na ako. And then, may tumawag na isang school na parang sinabi, hinahantay namin siya. Tapos sinabi ng principal, nandito siya ngayon, ganyan. So that time, parang lahat ng confidence ko, parang gusto ko na lang kainin ng lupa. Parang sabi ko, Lord, this is so embarrassing, ganyan na parang sabi ko, wala akong mukhang may harap. Kasi 2 schools po yung inassign sa akin, pero I supposed to go dun sa isang school, pero dun ako pumunta sa isa. So parang that time, sobrang down ako na parang sabi ko, Lord, what if bumalik na lang ako sa trabaho ko dati? Doon hindi ko kailangang mapahiya ng ganito. Walang ganitong pressure. Hindi ko kailangang maramdaman yung ganitong feeling. Ganyan. Parang sabi ko, nakakahiya. Parang on my very first day, I messed up. Pero ayun nga po na parang that time si Lord talaga nagsisend siya ng ng someone to comfort you. Lalo na kapag sobrang bigat ng situation. Kasi may plano pa rin pala si Lord. Napunta man ako doon, yung pinaka-principal ng school, that time sobrang busy niya. Siyempre nakasuit din siya, ina-accommodate niya lahat ng teachers and then yung mga students, ganyan. Ginawa niya, iniwanan niya yung lahat. Tapos sinamahan niya ako na parang sabi niya, let's go together, I will drop you off. Nag-English din po kasi siya. Naglalakad kaming 2 papunta sa bus stop. Malayo siya sa school, hindi niya ako iniwanan. Ayun nga. And iniisip ko that time, tinitignan ko yung suit. Nasuot ko na parang sabi ko, kung uuwi ako, parang finail ko rin yung mga taong nag-root sa akin. Parang sayang naman yung binili sa akin, ganyan, kung babalik ako, kung yung sa Grabe, yung pa talaga yung naiisip mo. Hindi ko iniisip yung lungkot na nararamdaman ko. Iniisip ko kung paano malulungkot yung mga tao. dahil sa akin, ganun. Lahat nakiselebrate na. Tapos, first day, back na ulit doon sa magbubuhat ulit. Magbubuhat na lang ako ulit, ganyan. Ayoko po kasi magreklamo talaga eh. Na parang lagi kong mini-meditate na, Lord, kung ano yung binigay mo sa akin ngayon, yung pinagkakatiwala mo sa akin, whatever is my situation right now, I want to give my best. But ano bang pinakamahirap na napagdaanan mo doon sa mga previous work mo? Given na po kasi yung yung sa physical dumating din sa point na parang I got numb. I felt like I was a robot. There were lots of struggles na sinasabi ko kay Lord kasi siguro ang biggest challenge sa akin emotionally is being the man in the family. You have to provide. You provide na parang ikaw din yung pinakamatandang lalaki. You have to be the role model sa mga mommy at sa buong family na parang ayun nga po na as much as possible I always show na I was strong. Even if sometimes deep inside it was excruciating. Bakit mo nasabing ikaw yung tumatayo na as a man para sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo? Kasi parang sa family ako nga po yung pinaka matandang sa lalaki. I mean, ikaw po di ba yung panganay? And then sa lalaki, so parang for me, I always keep in my mind na parang hindi ko kayang i-fail yung mga taong nasa paligid ko. I don't want to be a burden. Simula nung nawala si Daddy, I had to step up to be a man at an early age. Ang bilis ng maturity level mo. Parang lahat. Naunawaan mo yung mga bagay-bagay. You have to be responsible. Making decisions sa actions mo. Kasi, you know to yourself na hindi lang ikaw yung affected. Pati yung mga mas nakababata sa'yo.
And mostly, syempre, si mommy parang, you don't want to be a burden. Instead, you want to be the helper. Kapag ka sobrang pagod ka na sa trabaho, sila ngayon yung naiisip mo. Ano yung matinding motivation mo? Yung time kasi na nawala po si daddy, way back 2015, na parang, the last time na nakita ko siya was in my dream. And then, I was begging him na parang, Dad, balik ka na, hindi kaya ni mommy, ganyan. Hindi kaya ng lahat. Tapos parang, sa dream ko, kino-comfort niya lang ako. I mean, umiyak ako sa lap niya. Tapos, before siya umalis, sinabi niya lang sa akin na, take good care of your mom. And parang, and your siblings. So, starting that, parang, nandun sa part na, lahat ng gagawin ko, I have to be responsible. And I want to make him proud. Yes. Nakaka-relate ako doon sa gusto mo na maging proud si daddy, si mommy. Kasi, di ba, growing up, si daddy, kahit hindi natin kaya, parang grabe yung encouragement na binibigay niya talaga sa atin para makaya natin yung mga bagay-bagay. At yun nga, doon sa sinabi mo kanina na kapag ka gumagawa ka ng isang decision, di ba kasi sa mga magkakapatid, for example, na normal lang na nagde-decide na lang ako kung ano yung gusto ko kung ano yung sa sarili ko. Pero ikaw pala, when you decide, hindi lang sarili mo yung iniisip mo. Iniisip mo yung mga kapatid mo, most especially yung mas mga nakababata sa'yo, at syempre si mommy. Opo. Like for example, kahit na pagod ka na, I still need to show up. I still need to show up no matter what. Kasi parang gusto ko makita rin nila si Kuya Inoro, ginagawa niya ganito. So parang ako gagawin ko rin. Kasi parang looking back, I remember nung nauna ka dito sa Japan at Timari, na parang I knew everything that was happening that time. The struggles, ganyan, financially, everything. And then, ikaw malayo ka sa amin, kinakaya mo. Sabi ko sa sarili ko that time, when it's my time, gagawin ko rin yung best ko. Kasi yun yung nakikita ko sa'yo that time. Naiyak din ako. Nagpa-flashback yung mga nangyari before. Oo, yun. So, grabe. Kasi isa rin talaga si daddy, kagaya mo, yung ating mga magulang din talaga. At kayo talaga rin yung naiisip ko noon. At eto na, si Lord, hindi natatapos sa noon lang. Yung puro hirap, puro loneliness, yung wala kang kasama, wala kang makakausap, di ba? Malayo ka sa family, kailangan mo tiisin lahat. I'm so happy and so blessed na ganun yun talaga. Kapag hindi tayo sumuko, di ba? At ginawa natin ng ginawa yung bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos, yung vision, yung life natin na talaga nagfa-follow sa Kanya. Pero ang galing ni Lord kasi nga, ngayon nandito ka na rin, di ba? Kumbaga, pag nalungkot ako ngayon o pag nalungkot ka, tayo yung napakalapit lang. At pag nakikita kita, Ken, sobrang proud ako sa'yo. Proud ako na talagang tumatayo ka bilang isang man of God. Ngayon kasi, Ken, nilalakaran mo na yung dream job mo before. Diba? Yung dream salary mo before. Nilalakaran mo na siya ngayon. At nag-exceed pa nga, diba? Na binigyan ka pang bonus ni Lord. At ng mga benefits na na-enjoy mo talaga. So, ngayon, dumating ba sa life mo na kahit na nandito ka na
sa greener pasture, natetest pa rin yung faith mo? The more na nagne-next level ka, nagne-next level din yung test of faith. So, I had this situation in my life recently. I would say na it's like surrendering my Isaac. Kasi, since parang American way, international, nagse-celebrate ng Halloween. During my first year, I was really struggling. Na parang sabi ko, Lord, this is not something that will glorify you. I know deep inside me, I shouldn't do this. Pero that time, I was a coward. Parang somehow, make it less na parang Halloweenish, ganyan. Pero, hindi eh. I would say that was still compromising. And that whole month of preparation, that was in October, sobrang nag-grieve yung Holy Spirit sa akin. Na parang everyday na uwi ako na parang sinasabi ko, Lord, I failed you again. That was still compromising. Kahit na nag-angel ako or kahit na parang tinutone down ko yung mga components namin, the way kung paano ko ituro. Still, I was participating. So, in my second year, this year lang recently, parang there's this one night na I was talking to God na parang sabi ko, Lord, eto na naman. Parang this is the time again. And my spirit is uneasy. Umiyak ako kay Lord na parang, Lord, ayoko nang gawin to. They should know my stand, my faith. Though, they've always known naman po na Christian ako, ganyan. Pero, hindi siya yung talagang sinasabi ko na parang i-confront ko siya. This is something that is against my faith. Something like that. Pero this year, I was talking to God and sinasabi sa akin ni Lord na, you have to stand. Stand up for me. Naging duwag ka last year. Magiging duwag ka pa rin ba ngayon? And then, parang that time sobrang nag-struck siya sa heart ko. And nandun na ako sa point na, Lord, this is my Isaac right now. Lord, if this is what you want me to do, I will talk to my boss. To offer your Isaac. To offer my Isaac in a way na, I entrust you this, Lord. If I will lose this job para sundin ka, then okay lang sa akin. Kung ano man yung magiging desisyon, kapag nalaman nila yung stand ko, if they will hate me for that, it's okay, Lord. And then I even started looking for jobs. Bago mo sabihin sa... Bago ko sabihin na parang piniprepare ko na talaga yung sarili ko na kung mawawala ako dito. Pero yun nga, that time parang sabi ko, Lord, I will not put up a fight against you. If this is what you want me to do, whatever will be the outcome, I will follow you. Ready ka kung... I am ready. I am ready. So parang sabi ko, kasi ever since naman lahat ng ginagawa ko, Lord, I want to give you glory. If I will do this and it doesn't glorify you, then there's no reason for me to stay anymore. Ikaw yung mag-alis sa akin dito. So nandun na po talaga. Pero, that's very bold. Bold and at the same time, courageous. Breaking po talaga siya na parang sabi ko, Lord, alam mo yung expenses ko. Kapag nawala sa akin to, it will be my downfall. It's not just my job, it's my living. Pero nandun ako sa part na susundin pa rin kita. After all, ikaw yung nagbigay sa akin neto, Lord. If you will take it away from me, then I know you know better than I do. So yun nga po, kinausap ko yung boss ko. Sabi ko, I am struggling. Tapos parang sinabi, bakit? Parang is someone giving you a hard time in our team? Ganyan. Sabi ko, wala. I would say, no. It's just my faith. This particular thing, the Halloween, dun ko na siya brought up na I feel like I'm compromising. The problem is within me. Because I know that I shouldn't do this. It affects my relationship with Jesus. And then parang sinabi ko pa nga na, I know I might lose my job.
But I just want to be transparent in order for you to decide if you still want me in the team next year or not anymore. Tapos parang sabi niya, don't think that you will lose your job just because of this. Tapos that time parang I froze. Parang sabi ko, Lord, Parang lalim na pala nung iniisip mo. iba yung iniisip kong magiging outcome. Sobrang Pero, nag-overthink na ako. ayun. That time na, ang gusto ko lang talagang gawin that time Parang 2 steps ahead ka na. Kung ano 2 steps magiging ahead. Kung ano man yung magiging decisions. And at the same time, I don't want na magkaroon ng misunderstandings as much as possible. I want to keep the good relationship with my boss and me and also sa mga ka-team ko. So parang nung time na yon sinabi niya na if that's what you feel, na parang we can do something about it. Instead of participating sa mga ganito, you can just help the kids. You don't have to be in the haunted house. Ganyan. You don't have to dance with us on the stage. So parang that time, nag-froze na talaga ako na parang sabi ko, Lord, totoo ba yung nangyayari ngayon? Na parang binibigyan ako ng assurance ni Lord na I am the one who gave you that job. So I want you to keep it. What I wanted from you was your obedience and your pass. Ina-assure ako ng boss ko na hindi mawawala sa yung trabaho mo. Tapos kinamayan niya pa ako. Tapos sa sobrang grabe yung joy na nararamdaman ko, sabi ko, can I give you a hug? Niyakap ko talaga siya. Tapos I was holding back my tears that time. Sa mga moment na sobrang hirap na hirap akong sumunod. In general, even sa lahat. I mean, as a Christian, the moment na sumunod ka, dun mas nakikita yung miracle ni Lord. Dun mas nag-glorify si Lord. Yes. So parang sinabi ni Lord, di ba desire ng heart mo is to glorify me in everything that you do? This is it. You glorified my name. Kahit na madehado yung trabaho mo, hindi ka makikipag-compromise sa Halloween party. So, looking back sa mga pinagdaanan mo so far, ano yung pinaka-lesson mo sa naging journey mo? The more it hurts, the greater the blessing that pain holds. And sometimes we don't have to know everything. We just have to trust God. That's the key. Trust Him and obey. And ang pinaka-the best is being in partnership with Jesus. Ano yung gusto mong ipaalam para sa mga Pilipino na nangangarap din na makapagtrabaho or makapagturo dito sa Japan? Follow Jesus anywhere. Because if you follow Him, Kapag ka nililid ka ni Lord, may gusto siyang puntahan ka o ipagawa sa'yo. Kahit na hindi mo nakikita yung big picture, kahit na hindi mo naiintindihan, kahit na hindi mo alam kung saan ka mapupunta, as long as kasama ko si Lord, I shouldn't fear. at kung meron kang isang linya para i-summarize yung journey mo, ano yun? I doubted myself, so I looked to Jesus and trusted Him instead. Maraming salamat, Ken. Glory to God. Thank you din po. It's such an honor na i-share yung goodness ni Lord. I'm so proud of you. Thank you po. Love you!